tonight's message is very important. I would like to ask all of you to please stand and open your Bibles in the book of Titus, chapter number 2, verses 13 to 14. Titus, chapter 2, verses 13 to 14. Titus, chapter 2, verses 13 to 14. Again, the Lord's Supper was mandated to be instituted in the church by God. Muna nga kung mag-Lord's Supper ta, dili ni imbento-imbento lang ni Pastor John or ni Pastor Nonoy or sa mga sinauna nga mga Bible Baptist nga mga forefathers, kining Lord's Supper gisugo ni sa Ginoo nga buhaton sa church. O karong gabi una atong masabtan nganong importante ni kay kung ang Kristohanon di ta maghuna-huna nga mobalik si Kristo, murarag wala nato ang atong pagka-Kristohanon. Murag wala lang nato atong pagkinabuhing Kristohanon. Pero salamat ta nga dunay pulong sa Ginoo nga magpahinumdom kanato. Titus chapter 2 verses 13 to 14. Titus chapter 2 verses 13 to 14. If you are there, say amen. Titus chapter 2 verses 13 to 14. Atong pagadunganon sa pagbasa, pwede na to ma-increase gamay ang volume. Okay, verse 13, everybody read. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Let's just read one more time, verse 13 alone. Verse 13, everybody, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. The song a while ago talks about two women in the kitchen. And here in the Bible, we see also two persons sleeping together. The one is taken and the other is left behind. One day, the world will witness that the true believers will disappear without any trace. And that disappearance, that sudden disappearance, is what do we call the rapture of the believers. The rapture of the church. Magsakay og tricycle, ang driver Kristohanon mawala og kalit. Ang piloto sa eroplano Kristohanon mawala og kalit. Ang maestra nga nagtudlo sa eskwelahan nga Kristohanon mawala og kalit. The world will be in panic. The world will wonder and question this mysterious event that never happened in the history of the world. But I will tell you, I'm not standing here and lying to you because it is stated in the Bible. One day, in a twinkling of an eye, kitang tanan sapgawon sa Dios. Padulong dito sa kawanangan, og ikaw og ako, muatubang ta sa Dios nga atong ginaanhi ani kadomingo, sa Dios nga atong giampuan, sa Dios nga atong gihalaran sa atong kinabuhi og sa atong mga material nga butang, makita na nato sa face-to-face ang atong manluluwas. Title of our message tonight, The Instant Departure. That departure, di ka pwedeng moingon, Lord, tay sa Lord, magsulwining pa ko. Lord, tay sa Lord, mag-faithful mo, balik sa ko, Lord, mag-faithful sa ko pangalagad ni mo. Lord, ay sa Lord, kuyugon pa nako ang akong pamilya. Sigurado ang imong pamilya luwas.
Lord, unyara, Lord, kay akong asawa, akong bana, Lord, akong mga anak, Lord, akong mga igsuon, Lord, wapagid sila, Lord, pwede bang, kadyot lang, Lord, 1 minute lang, Lord, 2 minutes lang. No, it will be an instant departure. In just a twinkling of an eye, mawala tang tanan. And one day, anigbalik ni Jesus Christ, kung dili ka tinuod nga luwas, pwede kang magpasimba-simba diri sa simbahan, pero dili nimo mailad ang Dios. Ikaw na lang gyud mabilin diri. Imuha na ning grand piano, kanang band sa simbahan, imuha na tanan. Bahala na ka sa imong kinabuhi. Mag-unsa man nga naa nimo ang tanan, pero dili ka mokuyog sa rapture. Are you ready for the rapture? Are you ready for the call? That instant departure. That is why we have this Lord's Supper, to remind us that He, our Lord, is coming again. Lord, we thank you. Thank you, Father, for your grace and your mercy sa among mga kinabuhi. Tonight, as we are going to listen to your word, I ask your Holy Spirit to work in our midst. Pataliwad imi sa imong presensya, O God. Convict us, dear Holy Spirit, with your word. I pray, Lord, that before we will partake the Lord's Supper, I pray, Lord, nga among susihon ng among kaugalingon. Tungod kay daghang mga panahon, Lord, nga wala mi nagkinabuhi, nga nagahuna-huna nga mobalik ka. Sometimes, Lord, we are reckless, careless. Usay, Lord, wala mi kahadlok sa pagbuhat og sala. Lord, pahinumdumi ang imong mga katawhan nga sa imong pagbalik, imong hukman kaming tagsa-tagsa nga mga Kristohanon. I pray that if there's any unconfessed sin tonight, Lord, kana nga sala among mabilin sa altar, among matugyan diha kanimo. Kung naay ni isa diri, Lord, nga nagduha-duha, I pray, Ginoong Dios, nga pinaagi sa imong pulong, malig-on ang among mga pagtuo sa imuhang pagbalik. We commit and entrust to you the service tonight. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. There was a gentleman who visited a school. In a particular classroom, ning sulod ang usa ka lalaki og niingon siya, tigaan ako og premyo ang estudyante nga ang iyang lamisa, ang iyang desk, kay naa sa nindot kaayo nga plastada. The desk that I will found in the best order when I return, makadawat og premyo. Og dunay usa ka estudyante nga nagpataas ang kamot og niingon, "Sir, kanus aman ka mo balik?" Niingon ang lalaki, kana nga pangutana, dili nako pwedeng matubag. After that incident, there was a little girl, usa ka batang gamay nga babae nga burara kaayo. Damak kay sa katanan. Samok kayong lamisa, daghan kayog mga sagbot, daghag mga vandalism. Ningon siya, "Ako, sir, gusto ko nga ako'y makakuha sa premyo." Ikatawaan siya sa iyang mga classmate. Ikaw? Ikaw? Gusto nimo nga ikaw ang makadaog sa premyo? Tanawan imong lamisa. Burara kay ganda ko. Gawan kay ka. Ningon siya, nagtinguha ko nga ako ang makakuha sa premyo. Ang akong buhaton mo ni, every first day of the week, akong limpyuhan ang akong lamisa. Niingon ang isang kauban nga classmate, niingon siya, "Unya, pananglitan ko sa katapusang simana, mubalik." Niingon ang babae, "Akong limpyuhan na lang kada buntag ang akong lamisa." Niingon na yung classmate, "Unya, pananglitan kung sa katapusang adlaw mubalik, sa hapon na dapit nga adlaw mubalik." Ang lalaki, ang babae gikapoy tubag,
There was a moment of silence. And then the little girl opened his mouth and he said, I know what I will do. I will just keep it clean. I will just keep it clean. Ang Kristohanon nga nagpaabot sa pagbalik ni Kristo, magkinabuhing hinlo og limpyo at tubangan sa Dios. I will just keep it clean. That's the pattern of the parables and the stories of the Bible and the teachings of the doctrine of the eschatology. Ang pagbalik ni Jesus Christ nga ang mga sulugoon nga wala naglantaw sa pagbalik ni Jesus Christ. Wala sila nagamping sa ilahang pagkasulugoon. That is why proper stewardship is very important, because we are all just stewards of God's resources. Ug tungod ni ana mga kaigsuonan, kitang tanan mga tubang ta sa atong buhi nga Dios. The Bible says that a Christian who keeps this promise within his heart will live in a pure life, because one day it dilisod kaayo kung mubalik si Kristo og nakaplaganta nga nagpalayo sa Dios. Pagkaulaw kaayo kung mubalik si Kristo og gahawid og ilimnon ang atong mga kamot. Pagkapait nga ning balik si Kristo sa adlaw nga Domingo pero wala ta sa balay sa Dios. Pagkapait nga ning balik si Kristo nga nagbackslide ta. I hope nga ning balik ni Kristo faithful ta nga makaplagan sa Dios. That's why the little girl said, I'll just keep it clean. And so, this instant departure involves three things. Number one, this instant departure is sure. It is sure. Sigurado ang pagbalik ni Kristo. Sigurado ang pagkuha ni Kristo sa iyang mga katawhan before hampakon sa Dios ang kalibutan sa pagkadautan niini for 7 years of great tribulation. God, Jesus Christ, will come and take away His people before He will pour out His wrath into this world. The rapture tonight is not a possibility. The rapture is not a possibility, but the rapture is an imminent, sigurado, dili mapugnan, imminent certainty. And here, the Bible says in the verse that we have just read, the Bible, the first word says, looking, looking. Everybody say the word now, go. Looking, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Philippians chapter 3, verse number 20, the Bible says, for our conversation is in heaven, from whence also, look at this, we look for the Savior. God wants us to look for the coming of Jesus Christ. Hebrews chapter 9, verse 28, Hebrews 9, verse number 28, atong dunganon sa pagbasa, go. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. 1 Peter chapter 5, verse number 4. This is for the pastors of the church. The pastor is the under-shepherd of God in the church. O dunay ang pastor, manubag siya ni Kristo because Jesus is the chief shepherd. Og niingon ng Bible, and when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. In other words, tonight, from all these verses that I've shown to you, we see that God wants us to look for that glorious event. Why? Because it is sure. Sigurado nga mobalik si Kristo. Sigurado mga kaigsuonan nga sapgawon ta niya. Sigurado mga kaigsuonan nga mobiya ta aning kalibutana before God will pour out His wrath. Listen to me, ayaw pagduha-duha sa saad sa pulong sa Ginoo.
There are many people today, they will not believe. Sige lang ingon nga mo balik si Kristo, pamanlagi ning balik. Sige lang ingon, sa una ra na, katupan ang lulo nako, ang lulo sa akong lulo, ang lulo pagod sa akong lulo, niingon nga mo balik si Kristo, wala man lagi ning balik si Kristo. Those questions are the questions of people who do not know the Bible. That's why Apostle Paul made it clear in the book of Peter, mga kaigsunan. In the book of Peter, Peter made it clear nga ang pagbalik ni Kristo, mga kaigsunan, the Lord is not slack concerning His promise, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. God's delay in His coming is His mercy and grace sa mga tao because He wants the people to be saved. Mo nang wa pa siya ning balik. Mo bitaw na nga, ang focus dapat sa church, missions. Ang focus dapat sa church, soul winning para mapadali ang pagbalik ni Jesus Christ. Because Christ desired for the people to be saved. He also made it clear that one day to the Lord, ang isa ka libo ka tuig sa tao, isa ra ka adlaw sa Dios. Can you imagine? 2025 na karon pero duha pa ni ka adlaw sa Ginoo. It is sure. Do you believe that Jesus Christ is coming? It is sure. Number 2, it provides security. It provides security. Ang pagbalik ni Jesus Christ, maoy kalig-on sa Kristohanon, tungod kay naa nata sa katapusan nga panahon, samok na ang kalibutan. The rapture is our comfort. The world is changing rapidly. The world is turning into a more sinful and wicked generation. Look at the world today. Tanawa ang generation, how God's word is true, how God's word is fulfilling today. The prophecy is fulfilling. The kind of people that the Bible describes is for being now fulfilled in our time. Sinful, wicked generation. Sa una, kanang mga bayot, dili man kay na sila dadlad sa una. Karon, grabe na. Naana sa social media, tuan na dito, dagko kay mga lawas, grabe, dagko kay mga bukto niya. Taradang tang 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 tang. Taradang tang 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 tang. Mga dagko kay lawas niya, mga bayot di ay. Dayon minilyon ang views. Minilyon ang likes. The world is accepting what God calls sin. The world calls it like, heart. Wow. What I will tell you tonight, the world may change what is right and what is wrong, but we Christians should remain believing if God calls it wrong, it is wrong. If God calls it right, it is right. The looming threats of war, samok kaayo ang kalibutan, samok kaayo ang mga nasod. Ang Amerika gustong kwaon ang Greenland, gusto nilang i-under ang Canada sa mga estado sa Amerika. Gusto sa Amerika, mga kaigsunan, nga bombahan ang Iran kung dili sila musugot nga i-withdraw nila ang ilahang ambition to have a nuclear weapon. Perting sa muka, naapay China, naapay West Philippine Sea. And right now, there is a good news sa kalibutan nga perspective. This is a good news for the Philippines because right now in our Google Maps, for the first time in history sa atong Google Maps, kumulantaw ka sa left side sa mapa, na ito nakabutang West Philippine Sea. That is recognizing nga atuan na. Atuan na. Sa mga ningagi og balaod, naka-eskwela og balaod, makaingong gyud kag, grabe gyud ka bastos sa China gyud. Kay ang China signatory sa UNCLOS.
ug ang UNCLOS mo na ang nation international law nga naghatag og definition kung asa dapit ang territorial sea sa usa ka nasod. Can you imagine, kalayo ra kaayo sa China, unya giangko nila ang atoang mga dapit nato? Angal ang China kay magbutang og mga long range nga mga missile ang US diri nga base diri sa Pilipinas. There is now a looming threat between the situation of Ukraine because ang US mga kaigsuonan gusto na silang mo back out. Pasagdaan na lang nila ang Ukraine kung dili maminaw ang Russia sa gusto sa US nga agreement for their peace talks. And that's how the world is going on right now. Israel is in trouble. Daghan kay gustong mubungkag sa Israel. There is the looming threat of Hamas. There is a looming threat of Hezbollah and the Iranians who wanted to wipe out Israel from the world map. Samok ang kalibutan, naapay corruption sa gobyerno. There is now inflation, kamahal sa pagngapalaliton karong panahon na. Wako kabalo kung sunod semana pila na ang krudo o ang gasolina, pero kung musaka man gani may pay magpatubil na lang mo taman rong Lunes. Kay murag ning barato gamay karon ang krudo o gasolina. Muubos og 3, musakag 10. Di ba no? Kita ragi uto-utoon, di muubos na pod og 2, di musakag 15. Alipay pa kay ta, woo, nindot kayo, ning ubos, pagsaka, kapangalot kasi mong ulo. Famine, poverty, climate abnormalities. Di ka kasabot sa panahon karon. Drugs, crimes, in broad daylight, dito sa Luzon, negosyante, nagkaon sa restaurant, broad daylight, gikidnap. Ning bayad o ransom around 160 million pesos. Pag umagbayad, nakita ng patayng lawas sa ang amo o ang iyang driver, somewhere dito sa masukal na bahagi. Masukal na bahagi. Kidnapping. Kung ginan si Shara the other week, anak ko lang, amping in town diya sa Cebu lang, kay namalik na sad karon ang mga hold up. And the other, I think that was 3 weeks ago, dunay usa ka hold upper nga iyag yung gipatay ang babay. Grabe. Dunay nagbike, pagkahuman ang rider ning kalitlag og overtake unya ang cellphone gibutang man diri gabike naman na mura og butanganan bitaw diri sa ilang mga uniform gikuha dagan nakuha sa dashcam sa sakyanan nga nagsunod in town perting pakiluoy niingon in town isauli mo yung iPhone ko kasi regalo pa yan nung graduation ko. Imagine na bago pang gihatag snatch. Ginan ako si Brother Dale, our missionary, ginan ako siya nga. Okay, next week, mato siya, karon na week, he will travel to Pigkarangan. He will preach dito ilang Pastor Ray. Then after that, mato siya Jensen. Then gi-advise na mo siya nga, di na lang siya moagi diri sa mga Muslim area, diri sa Kabak, diri sa Pikong, diri sa Malabang, manong ba diya? Kay perting basin niya o niya kidnapon niya siya. Nangiginan ako siya, maluoy na lang ta sa mga kidnapper, brother. Kay sayang ilang effort nga nakidnap nimo wala ba tay kwarta. Ang problema, luoy kay kidnapper, kay imbes sila may magkakwarta, sila pa inoy muhatag og kwarta kay missionary god suportaan nila. Di ka kakumpiyansa sa palibot karon. Di ka kakumpiyansa kay daghang mga adik karon. Hello? Pangripon ang mga anak.
mo nang sirad-i ninyo inyong mga balay ani kagabi. So sihag ninyo ang inyong mga balay. Make sure that your doors are locked. Exercise caution and wisdom. We are now living in times of moral degradation and spiritual standards are degrading. Ang mga people wala na'y kahadlok sa Ginoo. And it is a difficult time, even sa mga pastors karon. We are struggling, we are battling with our young people because our young people will not listen to the Word of God. Di na maminaw. Gahi nag mga ulo. Grabe ta, masigi tagwali mo ni ang inyong ginikanan. So, ang inyong ginikanan, obey your parents, honor your parents, magsigi tagwali sa mga young people. Ayaw lagi mo pag uyab-uyab ug unbeliever, magtuman yun. Ang pastor, magilak na lang ang pastor. Unya, masipyat sa pastor gyapon mo balik. Pastor, tabangi ko. Pastor, kapait sa kinabuhi sa pagpastor. Kung dili lang ni calling, wa gyud Pastor John nga magpabilin diri sa pulpito karon. Ang mga ginikanan ga problema sa ilang mga anak kay gahi lahi na ang generation sa mga anak karon. Your silence means everything. Crimes, drugs, corruption, moral degradation, the standards are degrading. Christian persecutions are looming. Salamat the other day, katong American missionary nga gingalan og Josh Sullivan na rescue ra sa mga US military. Imagine na, gawali sa simbahan, gisulod, gikidnap ang American missionary. Pero salamat mga kaigsunan that in the midst of this uncertain, in the midst of this wicked, unstable world, salamat nga ang paglaom nato wala sa bag-o nga panggobyerno. Ang paglaom nato dili ta kay muadto ta mamalhin ta og puyo sa lain nga mga nasod. Ang paglaom sa Kristohanon what gives security and stability in the midst of this uncertain and unstable world is the coming of our Lord Jesus Christ. This is gonna get worse. That's why John 14 verses 1 to 3 says, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Verse number 3, everybody read. And prepare a place for you. Ang sagingon ni Jesus Christ, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Let not your heart be troubled. Amen? Ay lagkagool. Usay mapiktuhan ta. I do not know kung unsa ang effect sa pag-increase sa tariff sa mga products karon nga gina-export sa mga nasod like China and even atong nasod. We do not know what will be the after effects of that one, pero mga negosyante, salig ta sa Ginoo. Amen? Lord, ikaw bahala sa kong panginabuhi. Sa mga nagtrabaho, salig lang sa Ginoo. Ayaw gyud mong salig sa iyong trabaho kay kaning trabaho na to, wag gyud ni siguro. Our security and stability is in Jesus Christ. His coming, the rapture. 1 Thessalonians chapter 4 verses 7 to 18. The Bible says, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Verse 18, wherefore, comfort one another with these words. Comfort one another with his words. In other words, tonight, we are not to live in fear. We are not to live in worry. Or we are not to live in panic. Basin karong gabi or ugma, magsugod na mo kalot sa inyong mga balay.
Kay magbuhat na og bunker. Kay para anig, ba kanina na, no? Sound sa siren ba? Meaning na ay bombing nga padulong. Dagan ni ka sila, Ito na lang ka, kuha mo na kakalot, sa balay lang siyang iro, sulod na lang mo dito. Mga katalagman, dili sayon. Pila ka mga adlaw sa niagi, silang Michelle naka-experience unsa kakusog ang linog. And I will tell you, if that will happen to Metro Manila, patay ang Metro Manila. Lord, ang pingin taon na mong building, dili pa ni mag-mission, maghatag yung mission pa, Lord, please, waluin taon ka. Do you realize how unstable ang mga butang aning kalibutan na? Salamat nga ang atong seguridad nasa pagbalik ni Jesus Christ. Today, as we are about to execute the ordinance of God for the church called the Lord's Supper, we are reminded that He will return. The Bible says in 1 Corinthians 11, verse 26, look at this. The Bible says, this is now the verse, the biblical verse that we can support nganong ang Lord's Supper nagisgot sa pagbalik ni Jesus Christ. Everybody read, verse 26, go. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come. That is why tonight, as we participate in the Lord's Supper, we all should examine ourselves regularly, reminding ourselves that we are, or we ought to be ready for the return of our Savior, Jesus Christ. Number 3 and the last, not only it is sure, not only it provides security, and number 3 and the last, it details specifically. The doctrine of the rapture is one of the clear teachings of the Bible. Klaro, sigurado nga gitudlo sa Biblia. Para ang mga Kristohanon, we are to be aware of this. Now, take note of this. The rapture of the church has no signs. However, the second coming of Christ has many signs, but the rapture of the church has no signs. Ang pagbalik ni Kristo, ang rapture, gitawag sa Bible nga ang iyang pagbalik sama sa usa ka kawatan. Walay kawatan nga mananghid mo text karong gabi, Sir, mangawat mi ha. Ang kawatan mo kalit og abot nga wala damha sa tao. Ang pagbalik ni Kristo mahitabo sa dihang ang mga Kristohanon mahimong careless and reckless. Wa ta maghuna-huna nga mobalik si Kristo. And now, this is now the flow or the facts that of the coming, the teachings about the rapture of the church. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Look at what the Bible says. Tanawa ang pagbalik ni Jesus Christ. Klaro, sigurado, kini, detalyado. Verse number 13. Are you there? Say amen. All right, mark this with your Bible. Verse 13, the Bible says, But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of God, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven. Ingon ang Bible, with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Look at now the details. Una sa tanan, number 1, si Kristo mubalik siya, the Lord himself will return. Again, the Lord himself will return. He will not be represented by angels. He will not be represented by archangels. No, the Bible says, for the Lord, verse number 16, for the Lord himself, ingat na Bible,
For the Lord Himself shall descend from heaven. Siya mismo, mubalik siya. Meaning tonight, just like how He ascended, He will also descend literally and bodily. The Bible says in Acts chapter 1, verses 10 to 11, when Christ was caught up with the clouds, human siya nga nagmando, naghatag sa Great Commission sa church, gisapwag si Jesus Christ og panganod, ning sakay siya panganod, og gidala siya dito sa kahitasan, og niingon ang mga angels, niingon sila kay ang mga Kristohanon, gasigig tutok dito, niingon ang anghel, and while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, si Kristo nga ningkayab padulong sa langit, siya nga pariya nga Jesus, which is taken up, shall so come in like manner as ye have seen Him go into heaven. Christ Himself will return. Paghuman mga kaigsuunan, number 2, madunggan nato ang voice sa archangel ug ang trumpeta sa Dios. We will hear the voice of the archangel and the trump of God. Verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. Muna nga, pastor, paano ang mga bungol kung dili sila ka na problema na nila? Basta ampingi yung dalonggan kay para makadungog mo. Makadungog ta. Kanindot, no? When we were there in SLC Asia in MOA, I will tell you, kung dunay ninyo gusto nga mo appeal dito the next 2 years from now, mangadto ta, maglukat tag ticket nga samtang barato pa, but I will tell you, when you will be there, kung dili mo magsabot nga aha mo magkita, digid mo magkita sa kadaghan sa mga tao, kadaghan sa mga Kristohanon sa tibuok Pilipinas gatapok. I've heard that every night ang session sa morning kay para sa nag-register, o ang registration naa sa mga 1,000, 1,500 kapin. Unya, pagkagabi free ang gabi nga session, magwali silang Paul Chapel o tanan nga mga speakers ni kagabi, free mo nang ani kagabi, tanan nga mga Kristohanon. Pagka Wednesday, dadto sila tanan, gidala ang mga members sa church, tanan dito. I will tell you, pakalapara dito sa SMX, sa MOA, di gid mo magkita ay kung dili mo magsabot. And I will tell you this, the moment they play their choir, ang choir nila, murag ambot, pila to sila kabuok. Kay sige, kanta sa congregational singing, pila nakakanta ang gikanta, wa panahuman ang choir member og saka sa ibabaw, perting daghana. And now they've sang, and the orchestra with all the different churches combined together. Pagka murag manimbawot ang imong balhibo na nukar sila tanan, perting daghana kayong violinist, perting, walay drums ato kay di man ta mga Pentecostal. Pagkanindot o makahingon ka, pag nanigot siguro ang langit, unsa na lang kaha ang langit? Unsa na lang kaha ang pagbalik ni Jesus Christ? We will hear the voice of the archangel. And then number 3, an exciting moment. I do not know kung kinsa nato diri ang buhi pa nga mobalik si Kristo. Pero dakog posibilidad nga mga matay tang tanan before pa makabalik si Jesus Christ. But listen to me. Kung ang tao nga Kristohanon luwas, mamatay, aning balik ni Kristo, mabanhaw siya. The dead in Christ shall rise first. Kung ang Kristohanon mamatay, ang atong kalag dili na magsuroy-suroy o 40 ka diyas, 40 ka adlaw. Okay? Dili na tinuod. Si Kristo ra ang nagsuroy-suroy o 40 ka adlaw. Kay si Kristo iyang gilig-on ang iyang mga tinun-an. Ang Bible nag-ingon nga kung ang tao mamatay, either langit siya or imperno. Og ingon ang Bible in 2 Corinthians 5:8, the moment we are absent from our body,
we are present with the Lord. Verse number 8, ingon na Bible, we are confident, I say, and willing rather, to be absent from the body and to be present with the Lord. Kung ang Kristohanon mamatay, dili ang iyang kalag, kuyog dito sa lubnganan, natulog og apil. Ang kalag sa Kristohanon, tuad dito sa langit. Amen? Anigbalik ni Jesus Christ, ang kalag sa tao, sa Kristohanon nga tuad dito sa langit, kuyog di Kristo, ug mo reunite ang kalag ug ang lawas, ug ang lawas ilisan sa Ginoo, ug lawas nga dili madunot. Sa ato pa ang luwas ngatong mga minahal sa kinabuhi nga namatay na sa kanhing mga panahon, dili tumao ang last nga panahon nga makita nato sila. There will be a reunion with the believers with our new and glorified bodies. The Bible says, 1 Corinthians chapter 15, verse 52. The verse is on the screen. Everybody read. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised. How? Incorruptible. And we shall be changed. Mabanhaw ta, na natay lawas nga dili na kapuyon, natay lawas nga dili na kagiron, naatay lawas nga wala nay gout, wala nay arthritis manong, wala nay diabetes, wala nay high blood. Ang maka-high blood, dili ang panit sa litson, ang bukog sa litson. Kay dunay usa ka tawo nga ning adto sa kananan, pagkakita niya sa mga bukog, na high blood siya. Kay wa siya nabinli og panit. Wala nay mga kung unsa ato mga infirmities, ilisan sa Ginoo og bag-o nga lawas, a glorified body. Are you excited with that? Amen. Salamat karon diri tumar batag mga maintenance nato. Usay ang maintenance di pa gyud i-maintain. Mo na di na siya ma-maintenance, no? Inom ta diri, dayon daghan kitag imnon, okra, ibutang sa pitsil dantino, ibutang sa pitsil okra. Diri kunay alugbati, hala diri kamunggay, para lang gyud kusgan, para lang gyud lig-on, hala mag-walking, mag-exercise kay sakit ang tuhod, mag-amping kita nga maghabol ni kagabi kay mabugnawan ang tigulang, dali ra kay magsakit ang tiyan, dali rang panuhoton. Salamat usa ka adlaw mahuman ang atong pag-antos. Aning balik ni Jesus Christ. Una nga, ang atong buhi nga paglaom ang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Then after the dead in Christ shall rise first, the Bible says that kita nga mga Kristohanon, kung buhi pa ka, pagkanindot, no? Buhi pa ka, aning balik ni Kristo. Wow! Ingon ang Bible, tagbuo na to ang manluluwas dito sa kahanginan. Verse 17, the Bible says, verse number 17, 1 Thessalonians chapter 4, verse number 17, then we which are alive and remain shall be caught up together. And the word caught up is from the Latin word rapturo, and that's where we get the name rapture. Rapture means caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. How many of you here tonight nakasakay kag eroplano? Nakasakay kag eroplano. Taas kamot, taas kamot, taas kamot, taas kamot. Kinsa na to diri? Os nanay pataas og kamot to. Sakay ng nanay eroplano. Sige rin sa kakitag eroplano diri. Kinsa na to diri? Mag-ilog ta kay dito ta gusto sa bintana. Taas kamot, mag-ilog ta, magkigpatay ta, halag yun, grabe. Nigsakay ultimong bata di na to pasayloon. Ako diha. Kanahan kita mulingkod sa bintana kay lami kay tan-awon ang mga panganod. Wow! Ang problema og pagsakay nimo ning buto ang engine ba kanon diri ana
May mo nakita, no? One day, we will meet the Lord in the clouds. Now listen to me. There is a distinction between the rapture and the second coming of Christ. Sa rapture, si Jesus Christ magkigmeet sa Kristohanon dito sa panganod. Meaning, private. It's between Christians and our Savior. But in the second coming of Christ, after the 7 years tribulation, mahuman ang kalibutan, mubalik si Kristo para muhari siya, munaog siya mismo diri sa yuta. Meaning, Christ will be shown publicly og makita sa Israel. Ang Israel right now, dili mo tuo ni Jesus Christ nga ilahang Dios. But one day, at the end of the 7 years tribulation, munaog si Kristo para iyang luwason ang nasod sa Israel kay tabangan ang Israel sa katapusan nga panahon, atakihon sa Russia, atakihon sa China, atakihon sa Iran, atakihon sa India, atakihon sa Turkey, sa Ethiopia, sa Lebanon, sa Libya, tabangan nila ang Israel. Munaog si Jesus Christ and Christ will rescue the nation and then they will see and believe in the Lord Jesus Christ. Now, that will happen when Christ will come. He will come publicly. Then number 5 is we will meet the Lord face to face. In verse 17 it says, to meet the Lord in the air. To meet the Lord in the air. To meet the Lord in the air. Ang imong Dios, ang atong Dios nga atong gisimba, atong makita usa ka adlaw. To meet Him, we will see Him. Kung kita makigatubang ta og mga tao, mga bisita sa atong balay, unsa atong buhaton, tanan nga mga hugaw ipaslak sa bakanting kwarto. Pak diri. Spray lang para muhumot pa ng balay. Then, ang ato dahing istorya, pasensya na kay hugaw kay yung balay ba? Yung balay na mukir. Sige na ko, mugod mi, nakaandam na bis, nahugaw. Nana man ta, no? Di magkigatubang ta, gwapo ta, humot ta, mamisita ta, mga lalaki, mamisita ta. Dapat gwapo, sexy, hamis tagnawong, gamay tagtiyan. Di ba, no? Magkigmita sa during the wedding, grabe ni kasal, grabing make-up diri, murag mga polo ka layers. Para lang yun nindot ang appearance, para humuta, nindot kitag bisti. Unsa na lang ka sa dihang ato nang mahimamat ang atong buhi nga Dios. I think we should prepare more for meeting our Lord face to face. And then, here we go. The last thing is this. Number 1, the Lord will return Himself. Number 2, tanawa ka detalyado ha, madunggan nato ang tingog sa archangel ug ang trumpeta sa Dios. Ikatulo, mabanhaw ang mga patay. Ikaupat, kita nga mga Kristohanon nga buhi pa, mobalik si Kristo, kuyog ta, ilisan og glorified bodies, mo meet together with the Lord. Then ikalima, ma-meet na nato si Jesus Christ for the first time, face to face. And then number 6 and the last, we will be forever with the Lord. Verse number 17, to meet the Lord in the air, colon. Everybody read, say sumpay. And so shall we ever be with the Lord. One day, you do not anymore need to read your Bible because ang imong gibasa tuwa na sa mga tubangan, si Jesus Christ. And we will be with Him, not just for 1 year, for 10 years, for 100 years, for 1,000 years, from 1 million years, or 1 trillion years, or 1 quadrillion years, but for all eternity. Sigurado nga langit ka. Sigurado nga kuyog ka ni Kristo. Sigurado nga nigbalik ni Kristo. Kuyog ka, anigbalik niya. As I close my message, all these things
will lead us into one thing. And what is that, Pastor? Hope. A living hope. A blessed hope. That's why the Bible says in Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope. Ang pagbalik ni Kristo, mao ang atong paglaom. Notice tonight the reality. When one day we will meet the Lord in the air, una sa tanan atong problema atong biyaan. Amen? Kitang tanan dunay mga problema, kitang tanan dunay mga kagulanan, kitang tanan dunay mga kasakit. But one day we will all leave everything behind. Tanan natong mga utang atong biyaan. Sa mga utangan nga naa diri, say amen. Tanan natong mga loan, bye-bye. Nagbalik ni Jesus Christ. Munang pag-loan mo, no? Pag-loan. Then, we will be reunited with our saved loved ones. Upon studying this, I'm reminded, one day, I will meet my Father in heaven. One day, we will all meet Pastor Nonoy and shake his hand. Pastor, thank you sa imuhang pagpagamit sa buhi nga Dios. One day, ang imong mga minahal sa kinabuhi, imong makit-an dito. One day, lamanuhon ka, kay ingnon sa Ginoo, usani sa mga supporters, sa mga missionaries sa church. Thank you, Brad, sa imong pagpaluyo sa mission na ako diri karon. I am a Chinese, I am a Taiwanese, I am a Congolese, I am a terrorist. But now I am in heaven because you gave to missions. Grabe mo, tulog yun siguro imong luha, no? Abira na ito, walay kwinta. Katong pag-ani ni missionary Dilinggi, patilaw rato sa unsay atong tagamtaman nga kalipay dito sa langit. Nga makakita ta nga dili raday Pilipino ang maluwas. We will be with our loved ones who have gone before us in heaven. Unya, magubat sila diri, samok ang kalibutan, mag-away na sila tanan diri, mugawas na si Antichrist, magpasimba na siya, doon na imahe niya, nga kung dili ka mo simba, patyon ka. All of that is found in the book of Revelation. Then there is now the 666, the number of the beast. Dili ka pwedeng makapalit kung wala kay tatak na 666. And that's what's happening right now, di ba no? Dili ka basta-basta makapalit karon. Labi nag ang dawaton nga bayad kay GCash, ang dawaton nga bayad kay Mauni. Dili ka basta kung wala ka, di ka kapalit. Then the last thing is, we will see Christ face to face. Tonight, this message would encourage us. Dili ni pagpaghadlok sa Kristohanon, kundi pagdasig sa Kristohanon. Nga sa atong tagsa-tag sa kakinabuhi, andamo nato ang atong kasing-kasing. Kung doon na kay ginadit